Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay April 5, 2026, Linggo at araw ng Pasko ng muling pagkabuhay. Happy Easter po sa inyong lahat. Sa ating unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa mga gawa ng mga apostol, chapter 10, verses 34 and verses 37 to 43. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro. Alam ninyo ang nangyari sa buong Judea na nagsimula sa Galilea nang mangaral si Juan tungkol sa binyag. Ang sinasabi ko ay tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang hinirang. Sapagkat sumasa kanya ang Diyos, saan man siya pumaroon ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng Diablo. Saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem. Gayunman, siya'y ipinapon nila sa krus. Ngunit muli siyang binuhay ng Diyos sa ikatlong araw. Napakita siya hindi sa lahat ng tao, kundi sa amin lamang na noon pang unay pinili na ng Diyos bilang mga saksi. Kami ang nakasama niyang kumain at uminom pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Inatasan niya kaming mangaral sa mga tao at magpatotoo na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at mga patay. Siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag na bawat mananalig sa Kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpala at mabiyaya ang araw po sa inyo ng Pasko ng muling pagkabuhay. At talagang matapos nga natin mapagdaanan at balikan ang Kanyang pagpapakasakit at pagkamatay, ngayon po ay sasaksihan naman natin at ipagdiriwang ang Kanyang muling pagkabuhay. So ito ang ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay at inaasahan natin o inaasam natin ang Kanyang muling pagbabalik. Kaya nawa sa diwang ito, sa araw na ito ay patuloy natin na pasalamatan ng Diyos sa kabila ng krisis na ating pong pinagdaraanan, bagamat mas may malalim pa at matinding pinagdadaanan ng ang mga kapwa natin na lutigit sa mga bansa na kung saan nagaganap ang kaguluhan, nawa ay maramdaman pa rin nila. At sa tulong natin, maipadama pa rin natin sa kanila ang mensahe ng muling pagkabuhay. Na sa lahat ng pagsubok, anumang hirap, hindi dito nagtatapos ang ating buhay, kundi kagaya ng ipinapahayag ng Christ na mga gawa ng mga apostol, nasaksihan nila at naranasan nila. Nakasama nila mismo si Kristo hanggang sa kanyang muling pagkabuhay at hanggang sa bago siya umakyat sa langit. At ito ang pinakadiwa ng ating pagdiriwang na hindi lang tayo mga nakasaksi, hindi lang tayo mga tumingin o nakakita, kundi tayo rin ay may misyon na magsalita, magpahayag sa abot ng ating makakaya sa anumang pamamaraan, lalo tigit ngayon na mayroon tayong mga social media na maibahagi pa rin natin at maipahayag natin ang mensahe ng pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Nadaig na ni Kristo ang lahat, maging ang kamatayan, kung kaya't wala tayong dapat ikatakot. Kaya sa araw na ito, magbunyi tayo, magpasalamat tayo, at patuloy tayong manatili kay Kristo sa gitna ng krisis na ating pong pinagdaraanan. Kakayanin natin ito at malalampasan natin ito sa tulong ni Kristo.
Muli po, isang mapagpalang araw ng Pasko ng muling pagkabuhay sa inyo pong lahat.